Naranasan mo na ba sa umaga, pagkatapos maghilamos at humarap sa salamin, na parang pagod at walang sigla ang iyong mukha? Parang kahapon lang ay hindi naman ganito, pero ngayon, tila mas marami na ang mga kulubot. Malamang, hindi lang isa o dalawang beses kang nakaranas nito, at ganoon din ako. Pero maniniwala ka ba kung sabihin kong may paraan para kuminis ang iyong mukha sa isang gabi lang? At maniniwala ka ba kung may sikreto para maging makintab ang iyong mukha na parang nilagyan ng pulot, at manatiling moisturized buong araw, sa paghilamos pa lang sa umaga? Siguradong magugulat ka. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay medyo kakaiba. Sa halagang ilang daang piso lang, gamit ang 2 sangkap na marahil ay nasa iyong kusina na, maniniwala ka ba na makakaranas ka ng kapansin-pansing pagbabago sa iyong balat sa loob ng 5 hanggang 7 araw? Hindi ito laser treatment at hindi rin mamahaling pampaganda. Ito ay langis ng mani. Ngunit hindi lang basta pahiran ng langis ng mani. Kung hahaluan mo ito ng 1 sangkap lang, talagang magbabago ang iyong balat sa nakakagulat na paraan. Ang paraang ito ay tahimik kong ibinabahagi lamang sa mga taong mahalaga sa akin. Sa mga nakakatanda na aking nakakasalamuha sa klinika na may malalim na problema sa balat, sa mga nakaranas na ng iba't ibang treatment, ngunit walang naging epekto, at sa mga sumuko na dahil sa tingin nila ay wala nang magagawa. Sa kanila ko inirekomenda ang paraang ito. At ang sinasabi nila pagbalik nila ay, "Doktora, talagang gumana ito." Nagulat ang asawa ko sa mukha ko. Sa tuwing naririnig ko ang mga kwentong ito, talagang napupuno ako ng pagmamalaki. Sa video na ito, isa-isa kong ipapaliwanag ng detalyado kung ano ang magandang ihalo sa langis ng mani, paano ito pinakamabisa gamitin, at anong kombinasyon ang pipiliin depende sa uri ng balat. Tatandaan din natin ang mga bagay na huwag gawin sa gitna ng proseso, kaya manatili hanggang matapos ang video para sa malaking tulong. Kumusta? Mahigit 20 taon na akong nag-aaral ng mga kulubot sa balat ng mga nakatatanda. Dati, karamihan sa mga pasyente ko ay mga kabataan na may acne o gustong magpatanggal ng melasma. Ngunit sa paglipas ng panahon, tumataas ang edad ng mga pasyente na bumibisita sa aking klinika. Mga 60, 70 at kahit 80 taong gulang. Ang problema sa balat nila ay medyo naiiba sa mga kabataan. May nag-aalala sa malalim na kulubot, may kinakati dahil sa sobrang tuyong balat, at may mukhang walang sigla. Marami akong natutunan sa pakikinig sa kanilang mga kwento. Ngunit, sa totoo lang, ako rin ay nagsimulang mag-alala sa aking sariling balat sa isang punto. Mga kalagitnaan ng 40 ko noon. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, pumunta ako sa banyo para maghugas ng kamay at tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Napansin kong mas marami na ang maliliit na kulubot sa paligid ng aking mga mata kaysa dati. Ang paligid ng aking bibig ay mukhang lanta, at ang buong mukha ko ay nawala ng elasticity. Talagang nagulat ako noon. Araw-araw kong sinasabi sa mga pasyente ko na huwag gawin ito at iyon, ngunit hindi ko pala napapangalagaan ang sarili kong balat. Simula noon, seryoso akong nagsimulang magsaliksik. Naghanap ako ng mga research paper na inilabas sa mga conference, at nagbasa ng mga pag-aaral na inilathala sa mga international journal ng dermatology. Kasabay nito, mas detalyado kong sinimulang obserbahan ang balat ng mga nakakatanda na nakakasalamuha ko sa klinika. May mga tao kasi na sa parehong edad pero napakaganda ng balat. Tinanong ko sila, mayroon ba kayong ginagawang espesyal na pangangalaga? May nagsabing naglalagay sila ng ginadgad na pipino, may nagsabing naghihilamos sila ng pinagbanlawan ng bigas, at may nagsabing nagpapahid sila ng langis ng mani. Sa lahat ng ito, ang langis ng mani ang pinakakumuha ng aking atensyon. Dahil ang langis ng mani ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay isang mahalagang sangkap na kinakailangan ng ating katawan upang bawasan ang pamamaga at mapanatili ang malusog na cell membranes. Dahil ang balat ay binubuo rin ng mga cell, naisip ko na baka magiging epektibo kung direktang ipapahid ang langis ng mani na mayaman sa omega-3 sa balat. Kaya, sinimulan kong mag-eksperimento. Pinahiran ko muna sa sarili kong mukha. Noong una, nag-aalala ang asawa ko. "Mahal, hindi ba pangluto lang yan? Pwede ba yan sa mukha?" Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Ngunit pagkaraan ng 1 linggo, malinaw na iba na ang mukha ko sa salamin. Ang balat ko ay naging moisturized at may elasticity. Higit sa lahat, nagsimulang kumintab ang mukha ko.
Simula noon, naging kumbinsido ako sa potensyal ng langis ng Mani, at nagsimula akong magsaliksik ng mga paraan para mapataas pa ang bisa nito sa pamamagitan ng paghalo ng iba pang sangkap. Ang lahat ng paraan na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mga bagay na personal kong sinubukan at inirekomenda sa mga nakakatanda sa aking klinika at napatunayan kong epektibo. Siyempre, magkakaiba ang uri ng balat at konstitusyon ng bawat tao, kaya maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa resulta. Ngunit hindi naman ito nakakasama, kaya masarap subukan ng walang pag-aalala. Naaalala ko ang taong una kong inirekomenda ang paraang ito. Isang 68 taong gulang na babae, hindi ko sasabihin ang pangalan niya, tatawagin ko na lang siyang Aling Carmen. Si Aling Carmen ay isang magsasaka sa buong buhay niya. Bata pa lang, nagtatrabaho na siya sa ilalim ng araw at hangin. Dahil dito, maaga siyang nagkaroon ng problema sa balat. Marami siyang lentigo sa buong mukha at mas malalim ang kanyang mga kulubot kaysa sa kanyang edad. Higit sa lahat, sobrang tuyo ng kanyang balat, kaya tuwing taglamig, nagbabalat ang kanyang mukha. Naaalala ko pa ang sinabi ni Aling Carmen nang una siyang lumapit sa akin. Doktora, ilang araw lang ang nakakaraan, pumunta ako sa reunion ng mga kaklase ko sa high school. Sabi nila sa akin, ang tanda mo na, wala kang sigla sa mukha, tumigil ka na sa pagsasaka at magpahinga ka na. Pagkatapos kong marinig yan, umuwi ako at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. At tama sila. Talagang mukha akong matanda. Hindi ako nakatulog buong gabing yon. Habang sinasabi ito ni Aling Carmen, namumula ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, marami sa mga kaedad ni Aling Carmen ang nakaranas ng ganitong karanasan. Marinig na mukha kang matanda mula sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, o makita ang iyong sariling mukha na tila maputla sa isang family photo, o malungkot sa iyong sariling larawan mula sa kaarawan ng iyong apo. Kung magpapatong-patong ang mga ganitong sandali, bumababa ang kumpiyansa sa sarili at umiiwas kang makipagkita sa mga tao. Ganoon din si Aling Carmen. Simula ng reunion, halos hindi na siya lumabas ng bahay. Ibinahagi ko kay Aling Carmen ang paraan ng pagpapahid ng pinaghalong langis ng mani at pulot sa mukha. Noong una, nagduda siya. Doktora, totoo ba yan? Hindi pa ako gumamit ng mamahaling pampaganda sa buong buhay ko. May epekto kaya yan? Sinabi ko, Aling Carmen, subukan niyo muna ng 1 linggo. Kung walang epekto, hahanap tayo ng ibang paraan. Hindi naman ito mamahalin at nasa kusina lang naman ang mga sangkap, kaya wala namang mawawala. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik si Aling Carmen. Iba na ang ekspresyon ng kanyang mukha. Doktora, talagang gumana ito. Sabi ng asawa ko, kumikinang daw ang mukha ko. Tiningnan ko sa salamin at totoo nga. Malaki ang pagbabago sa pagkatuyo. Iba ang pakiramdam ng mukha ko ngayon. Dati magaspang pero ngayon malambot na. Ngumiti ng malaki si Aling Carmen habang sinasabi yon. Hindi ko pa rin makalimutan ang ngiting iyon. Pagkatapos nito, bumabalik si Aling Carmen sa akin 1 beses sa 1 buwan. Hindi para magpatingin, kundi para ibahagi ang kanyang mga updates. Doktora, nagsisimula na akong dumalo sa mga reunion ng mga kaibigan ko ngayon. Tinatanong nila kung ano ang ginawa ko sa balat ko. Sabi ko lang, nag-aalaga lang ako. Hindi ko sinabi ang sikreto. Sabi ni Aling Carmen habang nakangiti ng mapaglaro. Dahil sa kanya, naging tiyak ako sa parang ito. Ngunit may isang mahalagang bagay akong kailangang sabihin dito. Kahit gaano ka kasipag mag-face mask gamit ang langis ng mani, kung patuloy mong gagawin ang mga nakakasirang gawi sa balat, mahirap makakita ng resulta. At marami sa mga ginagawa ng mga tao na pinaniniwalaan nilang mabuti sa balat ay sa katunayan ay nakakasira sa balat. Kung hindi ko ito sasabihin muna sa inyo, baka mamaya ay masisiyahan kayong gumawa ng face mask, ngunit magtataka kung bakit walang epekto. Alam nyo ba kung ano ang pinakakaraniwang pagkakamali? Ito ay ang paraan ng paghihilamos. Marami ang gumagamit ng mainit na tubig sa paghihilamos. Marami ang naniniwala na ang paghihilamos ng maligambam na tubig ay nagbubukas ng pores at madaling makatanggal ng dumi. Kaya, naghihilamos sila ng mukha gamit ang mainit na tubig na may usok. Ngunit ito ba talaga ang tamang paraan para sa balat? Tinatanggal ng mainit na tubig ang natural moisture barrier ng balat. Sa ibabaw ng ating balat, may manipis na layer ng langis na tinatawag na sebum film. Ang sebum film na ito ay nagpoprotekta sa balat at pumipigil sa pagkawala ng tubig.
Ngunit kapag naghilamos ka ng mainit na tubig, natutunaw at nahuhugasan ang sebum film na ito. Bilang resulta, nagiging tuyo ang balat, mas lumalalim ang mga kulubot, at bumababa ang elasticity. Ang maling paniniwala na mabuti ang mainit na tubig ay sa katunayan ay nakakasira sa balat. May isa pang karaniwang pagkakamali. May mga nagkukuskos ng mukha gamit ang tuwalya, di ba? Ang mga nagpupunas ng mukha gamit ang tuwalya pagkatapos maghilamos. Masama rin ito. Ang balat sa ating mukha ay mas manipis at mas sensitibo kaysa sa iniisip natin. Lalo na habang tumatanda, mas nagiging manipis ang balat at bumababa ang elasticity. Kaya, kung patuloy na kuskusin ng tuwalya, magkakaroon ng kulubot at luluwag ang balat. Ito ay parang pag-ukit ng pinong sutla gamit ang liha. Hindi man agad makikita ang epekto, ngunit kung patuloy na gagawin, masisira ito. Naaalala ko ang isang 70 taong gulang na matandang babae na nakilala ko sa klinika. Ang kanyang balat ay partikular na lanta, at nang tanungin ko, sinabi niya na sa buong buhay niya, pagkatapos maghilamos, lagi siyang nagpupunas ng mukha ng husto gamit ang tuwalya. Akala niya mas malinis kapag ganun. Ngunit, dahil sa pagpapatong-patong ng mga dekada, luma at lanta ang kanyang balat. Nang sabihin ko sa kanya ang katotohanan, talagang nalungkot siya. Sabi niya, walang nagsabi sa kanya na masama yon. Kaya, sinasabi ko sa inyo ngayon. Huwag magkuskos ng tuwalya. Dahan-dahang tapikin lamang para maabsorb ang tubig. Ang ikatlong pagkakamali ay ang sobrang pagtagal ng face mask. Dahil mabuti raw ang face mask, iniisip natin na mas maganda kung mas matagal. Kaya may mga gumagawa ng face mask ng 30 minuto, 40 minuto, at kahit mahigit 1 oras. Ngunit ito ay may kabaligtaran na epekto. Kung sobrang tagal ang face mask, ang moisture sa balat ay mawawala at mapupunta sa face mask parang tuyong espongha na sumisipsip ng tubig mula sa basang lugar. Kapag nagsimulang matuyo ang face mask, sisimulan nitong kunin ang moisture ng balat. Kaya, ang face mask ay dapat na 15 hanggang 20 minuto lamang. Hindi mas maganda kung mas matagal. Kung itatama mo muna ang mga kaugaliang ito at gagawin ang face mask ng langis ng mani na itinuturo ko, mas magiging maganda ang epekto. Mahalaga ang pagsasagawa ng mabubuting paraan, ngunit mas mahalaga ang pagtanggal ng masasamang kaugalian. Parang kahit gaano kakasarap ang bitamina, kung naninigarilyo ka, bumababa ang epekto. Ganoon din sa pangangalaga sa balat. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng face mask gamit ang langis ng mani. Ang una kong ipapakilalang kombinasyon ay langis ng mani at pulot. Ang kombinasyong ito ang pinakapangunahing ngunit pinakamabisa. Lalo na inirekomenda ito sa mga may balat na maputla at walang sigla, sa mga nakakaranas ng paghila sa mukha dahil sa pagkatuyo, at sa mga nakakaramdam na walang kinang ang kanilang balat. Bakit langis ng mani at pulot? Una, pag-usapan natin ang langis ng mani. Ang langis ng mani ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay nagpapanatili ng malusog na skin cell membranes at nagpapababa ng pamamaga sa balat. Mayroon ding luteolin ang langis ng mani na tumutulong sa antioxidant action ng balat. Sa madaling salita, pinapabagal nito ang pagtanda ng balat. At ang pulot ay isang natural moisturizer. May kakayahan ang pulot na humila at magpanatili ng moisture. Kaya, kapag pinahid ang pulot sa balat, humihila rin ito ng moisture mula sa hangin patungo sa balat. Mayroon din natural antibacterial component ang pulot na nakakatulong sa pagpapanatili ng malinis na balat. Kapag nagsama ang nutrisyon ng langis ng mani at ang moisturizing power ng pulot, ang balat na parang tuyong disyerto ay magiging parang mamasa-masang oasis. Ang paraan ng paggawa ay napakasimple. Maghanda ng maliit na mangkok at maglagay ng 1 kutsara ng langis ng mani. Maglagay ng kalahating kutsara ng pulot dito at haluin ng mabuti. Dapat mas kaunti ang pulot kaysa sa langis ng mani para madaling ipahid. Kung sobrang dami ng pulot, magiging malagkit at mahirap ipahid. Pagkatapos haluin ito, ipahid ng pantay-pantay sa mukha na malinis na nahugasan. May dapat tandaan kapag nagpapahid. Huwag kuskusin ang mukha gamit ang mga daliri, kundi dahan-dahang tapikin lamang. Lalo na sa paligid ng mata at bibig, na manipis ang balat, dapat itong ipahid ng mas maingat. At mas maganda kung ipapahid din sa leeg at collarbone. Kung mukha lang ang aalagaan at hindi ang leeg, magkakaroon ng demarcation line sa paglaon.
Pagkatapos ipahid, maghintay ng 15 hanggang 20 minuto, pagkatapos ay hugasan ng dahan-dahan gamit ang maligambam na tubig. Hindi mainit na tubig, kundi maligambam na tubig. Sa kamay, hindi mainit o malamig. Kapag naghuhugas, huwag kuskusin, kundi dahan-dahang banlawan ng tubig. Maganda itong gawin 3 beses sa isang linggo. Maaari ring gawin araw-araw, ngunit sa simula, maganda na magsimula ng 3 beses sa isang linggo. Kailangan ng balat ng oras para masanay. Ano ang mga pagbabago na mangyayari kapag sinimulan mo ang face mask ng langis ng mani at pulot? Sa unang linggo, mararamdaman mo na nagiging mamasa-masa ang iyong balat. Dati, pagkatapos maghilamos, hihila ang iyong mukha at matutuyo, ngunit pagkatapos simulan ang face mask, bababa ang pakiramdam na ito. Sa umaga paggising mo, iba ang pakiramdam ng iyong mukha. Ang dati mong magaspang na balat ay magiging malambot. Kung titignan mo sa salamin, parang may bahagyang langis sa balat, at ito ay senyales na nagiging malusog ang iyong balat. Sa ikalawang linggo, sisimulan itong mapansin ng mga tao sa paligid mo. Ano ang ginawa mo nitong mga nakaraang araw? Ang ganda ng mukha mo. Maririnig mo ang mga ganitong bagay. Lalo na ang mga malapit na kamag-anak ang unang makakapansin. Ang pagbabago ay kapansin-pansin sa mga taong araw-araw mong nakikita, ibig sabihin talagang nagbago ka. Sa panahong ito, sisimulan na ring gumaan ang tono ng iyong balat. Ang dati mong maputlang mukha ay sisimulang magkaroon ng kulay. Kung patuloy mong gagawin ito sa loob ng 1 buwan, magiging masaya kang tumingin sa salamin. Dati, bumubuntong hininga ka sa tuwing tumitingin sa salamin, ngunit ngayon, masaya ka nang titingnan ang iyong sariling mukha. Habang kumukupas ang mga kulubot at nagiging elastiko ang balat, mas nagmumukha kang bata ang buong mukha. Siyempre, hindi ito ganap na babalik sa balat ng 20. Ngunit tiyak na magkakaroon ka ng mas malusog at masiglang balat kaysa ngayon. May isang 73 taong gulang na matanda na lumapit sa akin. Lumapit siya sa akin bago ang kasal ng kanyang apo. Doktora, 2 buwan na lang, kasal na ng apo ko. Maraming kukunang litrato, ayaw kong kuhanin ang mukha ko. Gusto kong subukan ng kahit ano. Ibinahagi ko sa kanya ang face mask ng langis ng mani at pulot. Pagkatapos ng kasal, pagbalik niya, ipinakita niya ang mga litrato. Doktora, tingnan niyo ito. Ako ang pinakamaganda sa lahat. Sabi ng mga bisita, siya ba talaga ang lola ng ikakasal? Ang bata niya tingnan. Ang kanyang masayang ekspresyon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Kung gagawin mo lang ito ng 1 o 2 beses at titigil, mahirap makakita ng resulta. Kailangan mong gawin ito ng consistent nang hindi bababa sa 1 buwan. At kung patuloy mong pananatilihin pagkatapos ng 1 buwan, maaalala at pananatilihin ng balat ang kalagayang iyon. Parang sa ehersisyo, hindi ka gagaling sa 1 beses lang, kailangan mong gawin ng consistent para manatili ang epekto. Ngayon, ipapakilala ko ang pangalawang kombinasyon. Ngayon, ang paraan ng paghahalo ng langis ng mani, harina ng bigas, at pulot. Ang kombinasyong ito ay partikular na inirekomenda sa mga may balat na maputla, sa mga nag-aalala sa melasma o freckles, at sa mga may hindi pantay na texture ng balat. Kung ang unang kombinasyon ay nakatuon sa moisture at kinang, ang kombinasyong ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng tono ng balat at pag-ayos ng texture ng balat. Bakit maganda ang harina ng bigas? Ang bigas ay mayaman sa vitamin E group. Ang vitamin E group ay nagpapabilis ng metabolismo ng balat at nakakatulong sa paggawa ng mga bagong skin cells. Bukod pa rito, ang pinong butil ng harina ng bigas ay dahan-dahang nag-aalis ng lumang patay na balat sa ibabaw ng balat. Kaya, kung gagamitin ang harina ng bigas, magiging makinis ang texture ng balat at sisikat ang tono ng balat. May siyentipikong dahilan ang sinasabi ng mga matatanda na nagiging maganda ang balat kapag naghihilamos ng pinagbanlawan ng bigas. Kung idadagdag dito ang omega-3 at luteolin components ng langis ng mani, may epekto ito sa pagprotekta at pagpapaliwanag ng balat. At dahil idinagdag ang moisturizing power ng pulot, hindi matutuyo ang balat habang inaayos ang patay na balat. Ang tatlong ito ay nagsasama para magbigay ng synergy. Ituturo ko ang paraan ng paggawa. Una, kailangan ng harina ng bigas. Maaari kang bumili ng harina ng bigas sa grocery store, o durugin ng pino ang bigas sa bahay gamit ang blender. Mas maganda kung mas pino. Ang magaspang na butil ay maaaring makairita sa balat.
Sa isang maliit na mangkok, ilagay ang isang kutsara ng langis ng mani, kalahating kutsara ng harina ng bigas, at kalahating kutsara ng pulot, at haluin ng mabuti. Sapat na kung maging parang malapot na paste. Kung sobrang kapal, magdagdag ng kaunting langis ng mani, at kung sobrang labnaw, magdagdag ng kaunting harina ng bigas. Ipahid ito ng pantay-pantay sa mukha na malinis na nahugasan. May mahalagang bagay dito. Huwag na huwag kuskusin. Dahil may harina ng bigas, kung kukuskusin, makakairita ito sa balat. Ilagay lang ito na parang inilalapag sa ibabaw ng balat. At maghintay ng 15 minuto, pagkatapos ay hugasan ng dahan-dahan gamit ang maligamgam na tubig. Kapag naghuhugas, huwag kuskusin, kundi dahan-dahang banlawan ng tubig. Maganda itong gawin 2 beses sa isang linggo. Mas kaunti ang bilang kaysa sa unang kombinasyon dahil sa exfoliating effect ng harina ng bigas. Kung gagawin mo ito ng sobrang madalas, maaaring maging sensitibo ang balat. Kung gagawin mo ito ng consistent 2 beses sa isang linggo, mararamdaman mo na lalong luminaw ang tono ng balat sa loob ng 1 buwan. May isang 65 taong gulang na matanda na inirekomenda ko ang paraang ito. Marami siyang melasma simula pa noong bata pa siya at lagi siyang nag-aalala. Nakaranas na rin siya ng ilang laser treatment, ngunit gumagaling lang sandali at bumabalik. Nang ituro ko ang paraang ito, noong una ay nagduda siya kung gagana ito, ngunit pagkaraan ng 2 buwan, tuwang-tuwa siya dahil talagang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sabi niya, mas maganda raw ang epekto kaysa sa laser. Ang ikatlong kombinasyon ay ang paghahalo ng langis ng mani at itlog na pula. Ang kombinasyong ito ay partikular na inirekomenda sa mga may bumaba na elasticity ng balat, sa mga may malalim na kulubot, at sa mga may sobrang tuyong balat. Isipin mo ito bilang isang pampanumbalik na mask. Napakagaling nitong gamitin para sa pagpapagaling kapag ang balat ay labis na nasira sa panahon ng pagbabago ng panahon o sa taglamig. Ang itlog na pula ay mayaman sa lecithin. Ang lecithin ay naghahatid ng sustansya sa malalim na bahagi ng balat at tumutulong sa cell regeneration. Bukod pa rito, ang itlog na pula ay mayaman sa protina at taba na napakagaling sa pagbibigay ng nutrisyon sa balat. Kung idaragdag dito ang vitamin A ng langis ng mani, may epekto ito sa pag-iwas sa pagtanda at pagpapalakas ng elasticity. Ito ang paraan ng paggawa. Basagin ang isang itlog at ihiwalay lamang ang pula. Maaaring gamitin ang puti sa ibang pagluluto. Ilagay ang pula sa isang maliit na mangkok at maglagay ng 1 kutsara ng langis ng mani at haluin ng mabuti. Dapat itong maging parang creamy na halo ng itlog na pula at langis ng mani. Ipahid ito sa mukha na malinis na nahugasan. Ang face mask ng itlog na pula ay medyo may amoy. Mayroon itong kakaibang amoy ng itlog. Kaya, maganda itong gawin sa gabi. Kung gagawin mo ito sa araw at lalabas, maaaring makairita ang amoy. Maglagay ng 15 hanggang 20 minuto, pagkatapos ay hugasan ng malinis gamit ang maligamgam na tubig. Kung may matitira pang bahagi ng itlog, maaaring magkaroon ng problema sa balat, kaya hugasan ng maingat. Ang face mask na ito ay angkop na gawin 2 beses sa isang linggo. Dahil mayaman ito sa sustansya, kung sobrang madalas na gagawin, maaaring bumara ang pores. Kung gagawin mo ito 2 beses sa isang linggo sa loob ng 1 buwan, tiyak na mararamdaman mo na nagiging mas maganda ang elasticity ng balat. Naaalala ko ang isang 77 taong gulang na matanda na nakilala ko sa klinika. Ang kanyang leeg na kulubot ay partikular na malala. Malungkot siya dahil kahit naalagaan ang mukha, hindi maitago ang edad ng leeg. Nang ituro ko ang paraang ito, sinabi ko sa kanya na ipahid din sa leeg. Pagkatapos ng 2 buwan, nang bumalik siya, tiyak na kumupas ang mga kulubot sa kanyang leeg. Sabi niya, "Doktora, hindi ko na kailangan magsuot ng scarf para itago ang leeg ko." Masaya rin ako nang marinig ko yon. Ang ika-4 na kombinasyon ay ang paghahalo ng langis ng mani at pulbos ng berdeng tsaa. Ang kombinasyong ito ay inirekomenda sa mga may pulang balat, sa mga madalas magkaroon ng problema sa balat, sa mga gustong pakalmahin ang balat na nasunog sa araw, at sa mga may sensitibong balat. Ito ang may pinakamagandang pakiramdam sa balat sa 4 na kombinasyon na ipinakilala. Ang berdeng tsaa ay mayaman sa catechin. Ito ay may malakas na antioxidant action at may epekto sa pagpapababa ng pamamaga. Kaya, napakagaling nitong pakalmahin ang balat kapag ito ay pula o sensitibo. Mayroon ding vitamin ni ang berdeng tsaa na nakakatulong sa pagpapaliwanag ng balat.
Kung idaragdag dito ang langis ng mani na nagpapalakas ng skin barrier, pinoprotektahan nito ang sensitibong balat at ginagawa itong malusog. At may katangian ang kombinasyong ito. Ang pulbos ng berdeng tsaa ay bahagyang kumokontrol sa langis ng mani, kaya mas sariwa ang pakiramdam sa balat. Ang ibang kombinasyon ay medyo malagkit, ngunit ang kombinasyong ito ay mas hindi malagkit. Kaya, magagamit ito ng walang pag-aalala kahit sa mga ayaw sa langis. Ito ang paraan ng paggawa. Maaaring gumamit ng pulbos ng berdeng tsaa na nabibili sa supermarket. Maaari ding buksan ang tea bag ng berdeng tsaa at gamitin. Sa isang maliit na mangkok, ilagay ang 1 kutsara ng langis ng mani at kalahating kutsara ng pulbos ng berdeng tsaa at haluin ng mabuti. Kung hindi maganda ang paghalo ng pulbos ng berdeng tsaa, diinan ng husto gamit ang kutsara. Ipahid ito sa mukha na malinis na nahugasan. Ang face mask na ito ay ilagay ng 15 minuto, pagkatapos ay hugasan ng maligamgam na tubig. Dahil may butil ang pulbos ng berdeng tsaa, hugasan ng maingat kapag naglilinis. Maaaring bahagyang magkulay ang berdeng tsaa sa balat, ngunit mawawala rin ito pagkatapos ng paghilamos, kaya huwag mag-alala. Ang face mask na ito ay maaaring gawin araw-araw. Ito ang pinakamagaan sa 4 na kombinasyon. Kung sensitibo ang balat o gabi pagkatapos ng matagal na pagkabilad sa araw, gawin ito para maramdaman na kumakalma ang balat sa umaga. Kung lumabas ka sa tag-init at nagiging pula ang mukha mo, epektibo ang face mask na ito. May isang 68 taong gulang na matanda na nakilala ko sa klinika. Mahilig siyang magtrabaho sa hardin, kaya madalas siyang nakabilad sa araw. Kaya, lagi siyang pula ang mukha at sensitibo ang balat. Nang ituro ko ang paraang ito, sabi niya, ginagawa niya ito tuwing gabi pagkatapos magtrabaho sa hardin. Sabi niya, mas komportable na raw ang balat niya at bumaba na rin ang pamumula. Hanggang dito, ipinaliwanag ko na ang 4 na kombinasyon ng langis ng mani na face mask, ngunit hindi sapat ang pagsisipag sa mga ito. Kung patuloy mong gagawin ang mga kaugaliang nakakasira sa balat sa pang-araw-araw, bababa ang epekto. Kaya, mula ngayon, ipapaliwanag ko ang 4 na bagay na huwag mong gagawin. Una, ang paghihilamos ng mainit na tubig. Tulad ng nabanggit ko na, napakahalaga nito kaya idiniin ko ulit. Tinatanggal ng mainit na tubig ang natural moisture barrier ng balat. Gumamit ng maligambam na tubig sa paghihilamos. Ang temperatura na pakiramdam mo ay katulad ng sa katawan o medyo malamig ay maganda. Kung pakiramdam mo ay mainit, ibig sabihin ay sobrang init na yon. May isang babae na nasa huling bahagi ng 6 na pula. Lagi siyang naghihilamos ng mainit na tubig kaya pagkatapos maghilamos, pakiramdam niya ay tuyo at hila ang kanyang balat. Akala niya ay masarap sa pakiramdam, ngunit sa katunayan ay senyales iyon ng pagkatuyo ng balat. Nang palitan niya ang temperatura ng tubig sa paghihilamos sa maligambam, pagkaraan ng 1 buwan, malaki ang pagbaba ng paghila sa balat. Pangalawa, ang pagkuskus ng mukha gamit ang tuwalya. Huwag kuskusin ang mukha gamit ang tuwalya pagkatapos maghilamos. Kung may friction sa balat, lumalalim ang mga kulubot at lumuluwag ang balat. Dahan-dahang tapikin lamang ang mukha gamit ang tuwalya para maabsorb ang tubig. O kaya, maganda rin ang dahan-dahang pagpunas gamit ang malambot na cotton pad o gasa. Pangatlo, ang sobrang pagtagal ng face mask sapat na ang 15 hanggang 20 minuto sa paggamit ng langis ng mani na face mask. Kung mas matagal pa dito, habang natutuyo ang face mask, kinukuha nito ang moisture ng balat. Lalo na ang mga nakakalimutan ang face mask habang gumagawa ng gawaing bahay at iniiwan ng mahigit 1 oras, mas matutuyo ang balat. Magandang magtakda ng timer. Ika-4, ang paggamit ng rancid na langis ng mani. Ang langis ng mani ay madaling maging rancid kaysa sa ibang cooking oil. Dahil mayaman ito sa omega-3, madali itong masira kapag nalantad sa hangin. Kung naamoy mo ay hindi amoy mani kundi amoy maasim o malansa, ibig sabihin ay rancid na ito. Kung ipapahid mo ang ganitong langis ng mani sa balat, maaaring magkaroon ng problema sa balat. Pagkatapos buksan ang langis ng mani, itago ito sa refrigerator at gamitin sa loob ng 1 buwan. Magandang magkaroon ng maliit na bote na nakalaan para sa face mask. Kung iwasan mo lang ang 4 na kaugaliang ito, mas magiging maganda ang iyong balat. Mahalaga ang pagbuo ng magandang kaugalian, ngunit mas mahalaga ang pagtanggal ng masamang kaugalian muna. Ayan, tapos na ang lahat ng paraan ng langis ng mani na face mask at mga paalala.
Ngunit sa totoo lang, hindi perpekto ang balat sa pamamagitan lamang ng pagpapahid sa labas. Ang balat ay salamin ng kalagayan ng ating katawan. Kailangan mong maging malusog sa loob para maging malusog din sa labas. Kaya, sa huli, sasabihin ko ang 3 kaugalian sa pamumuhay para sa kalusugan ng balat. Una ay ang pag-inom ng tubig. Ang 70% ng ating katawan ay tubig at ganoon din sa balat. Kailangan mong uminom ng sapat na tubig para maging mamasa-masa ang iyong balat. Magandang uminom ng 8 baso sa isang araw. Huwag uminom ng marami ng sabay-sabay, kundi uminom ng paunti-unti at madalas. 1 baso paggising sa umaga, 1 baso bago at pagkatapos kumain, at 1 baso bago matulog. Mas maganda ang maligamgam na tubig kaysa sa malamig na tubig. May isang 70 taong gulang na matanda na napakaganda ng balat sa klinika. Nang tanungin ko ang sikreto, sinabi niya na sa buong buhay niya, marami siyang nainom na tubig. Sanay na siyang uminom ng tubig ng madalas simula pa noong bata pa siya. Ang kaugalian ng pag-inom ng tubig ay ang sikreto sa pagpapanatili ng magandang balat sa buong buhay. Pangalawa ay ang sapat na tulog. Ang ating balat ay gumagaling habang natutulog tayo. Ang mga nasirang skin cells sa araw ay nagre-regenerate sa gabi. Kaya, kung kulang ka sa tulog, hindi maayos ang regeneration ng balat at nagiging maputla ang mukha at lumalalim ang mga kulubot. Magandang matulog ng 7 hanggang 8 oras sa isang araw. Kung mahirap matulog, maglakad-lakad ng bahagya sa gabi o magbabad ng paa sa maligamgam na tubig. Pangatlo ay ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3. Maganda ang pagpapahid ng langis ng mani, ngunit mas maganda rin ang pagkain nito. Maaari mong ilagay ang langis ng mani sa mga gulay o bahagyang ibuhos sa kanin. Bukod pa rito, ang mga isda na mayaman sa omega-3 tulad ng mackerel, Pacific sorry, at Spanish mackerel ay mabuti sa balat kung kakainin 2 beses sa isang linggo. Ang mga pagkain ito ay nagpapamasa-masa at nagpapatibay ng balat mula sa loob. Kahit gaano kakasarap ang ipahid sa labas, kung hindi malusog ang loob, hindi magtatagal ang epekto. Habang ginagawa mo ang langis ng mani na face mask, isagawa rin ang 3 kaugalian sa pamumuhay na ito. Sa loob ng 1 o 2 buwan, mararamdaman mo na nagbabago ang balat mula sa loob. Hanggang dito, ipinaliwanag ko na ang 4 na paraan ng pangangalaga sa balat gamit ang langis ng mani, pati na rin ang mga paalala at kaugalian sa pamumuhay. Ano sa tingin mo? Hindi naman masyadong mahirap, di ba? Sa mga sangkap na nasa kusina, maaari mong simulan na yung gabi. Nararamdaman ko sa tuwing nakakasalamuha ko ang maraming nakakatanda sa klinika. Madalas sabihin ng mga nagsisimula ng pangangalaga sa balat, sa edad kong ito, anong pangangalaga sa balat? Pangkabataan lang yan. May mga nagsasabi ng ganito. Ngunit hindi ako sumasang-ayon. Ang pangangalaga sa balat ay hindi para magmukhang bata. Ito ay oras para alagaan ang sarili. 15 hanggang 20 minuto sa isang araw. Ang paghawak sa sariling mukha at pag-aalaga sa sariling balat sa oras na iyon. Iyon mismo ang regalo sa sarili. Marami sa inyo ang abala sa buhay at laging inuuna ang iba, di ba? Nagpalaki ng anak, nagtrabaho, gumawa ng gawaing bahay. Ngayon, bakit hindi nyo naman bigyan ang sarili nyo ng kaunting oras? Tumingin sa salamin at sabihin sa sarili, salamat sa pagtitiyaga mo ngayong araw. Sa ganitong paraan. Kung gaganda ang balat, masarap tumingin sa salamin, masarap makipagkita sa mga tao, at masarap lumabas. Kaya, unti-unting sisikat ang bawat araw. Iyan ang tunay na regalo ng pangangalaga sa balat. Pumili ng isa sa 4 na paraan na ibinahagi ko ngayon at simulan ito. Kung susubukan mo lahat sa simula, mapapagod ka. Pumili ng isa at subukan sa loob ng 1 o 2 linggo, at kung maramdaman mo ang epekto, subukan ang iba. Ang pagiging consistent ang pinakamahalaga. Kung makaramdam ka ng pagbabago pagkatapos magsimula, sabihin mo sa comments. Kung ibabahagi mo kung anong paraan ang ginawa mo at anong pagbabago ang naranasan mo, malaking tulong ito sa iba. At kung nakatulong ang video na ito, ibahagi rin sa mga may problema sa balat sa paligid mo. Mas maganda ang magandang impormasyon kapag ibinabahagi. Sa huli, kung ang balat mo ay mas sensitibo kaysa sa iba o may allergy ka, kumonsulta sa isang espesyalista. Ang mga paraan na ibinahagi ko ngayon ay pangkalahatang pangangalaga sa balat, at kung may sakit ka sa balat o kakaiba ang konstitusyon mo, kailangan ng payo ng propesyonal. Tandaan iyan.
Kung nakatulong ang video na ito ngayon, paki-subscribe at I-like ang button. Lagi akong maghahanda ng magandang impormasyon para sa inyong kalusugan.